Apat na impeachment case ang naihain ngayon laban kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Sino-sino ba ang mga nag-file ng impeachment complaint laban sa kanya? Noong February to, naghain ng 2 complaint ang Makabayan Black at saka Akbayan at Tindig Pilipinas. So noong February to, dalawang naghain sa kanya ng impeachment complaint. Noong February 9, isa, itong mga religious group. At noong February 18, kamakailan lang, si Attorney Nathaniel Cabrera na ini-endorse mismo ng Deputy Speaker Paulo Ortiga at nitong ni Congressman Bini Abante, isa din. So 4 na ang impeachment complaint ngayon na nandyan na sa opisina ng House Speaker, si Faustino Bujiti, mga kababayan. So ano ba ang mga legal procedures nito? Ingat na ngayon ang mababang kapulungan, mga kababayan, dahil nung nakarang taon ang inihain nilang impeachment case laban kay BP Sara ay nawalang silbi o ibinasura ng Senado at mismong Korte Suprema, mga kababayan, dahil sa unconstitutional umano na hindi sumusunod sa tamang legal process. So ngayong panahon na ito, mga kababayan, sa pagkakataong ito, ingat na sila at sisiguraduhin nila ito na maipasa sa Senado na sinusunod lahat ang mga legal procedures. So ano ba ang mga legal procedures nito? Una, mga kababayan, ang 4 na impeachment complaint, dahil nandyan na kay Speaker Bujidi, mga kababayan, sa lamisa ni Speaker Bujidi, magkakaroon ito ng 10 session days. Mayroon siya hanggang March 4 na paghahawakan itong 4 na impeachment complaint, at bago niya isubmit ito sa Committee on Justice, mayroon pang special session days, or mayroon pa silang 3 session days na mag-hearing para may sama ito sa order of business. So by March 4, which is yun ang deadline ni Speaker D na paghahawakan niya itong 4 na impeachment complaint, by March 7 and by March 9, kailangan ma-submit na niya ito sa Committee on Justice pagkatapos ng 3 sunod-sunod na sesyon, mga kababayan. So ngayon, ano ba ang magiging papel o ano bang magiging role dito sa Committee on Justice? Ang Committee on Justice, mga kababayan, pinamunuan ito ni Congresswoman Luistro. Mayroon itong 42 to 45 members. Habang nandyan sa Committee on Justice, by March 7 and by March 9, ang gagawin nila is, una, i-determine nila ang sufficiency in form. Yun ang una, Sufficiency in form. Ang ibig sabihin, mga kababayan, kung nasa tamang format ba, legal form ba ang impeachment complaint na inihain laban kay BP Sara. Susuriin nila mabuti ito, mga kababayan. Kasama na dito yung mga legal forms, mga indentions, mga markings, mga format, lahat kung nasusunod ba sa legalidad, mga kababayan. Pangalawa, sufficiency in substance. Pagkatapos nilang suriin ang format, mga kababayan, doon na naman sila sa sufficiency in substance. Yung sustansya ng inihaing reklamo. Kung mayroon bang mga basihan, yung mga facts, yung mga ebidensya, kung sapat ba na ma-convict nila si BP Sara, mga kababayan. So mayroon silang 60 session days, 60 session days
na hawak ito ng Committee on Justice, mga kababayan. So pagkatapos nilang masuri ang mga porma, ang mga sustansya, substance, or tama ba? Mayroon bang basihan? Mayroon bang sapat na ebidensya na magdiin sa pangalawang Pangulo? Nasa kanila kung i-submit ba sila nila sa plenary o hindi. So dito pa lang sa sufficiency in form at saka sa sufficiency in substance, malalaman na nila kung may sapat ba na basihan na maidiin ang pangalawang Pangulo, mga kababayan. So ngayon, kung pasado sa kanila ang sufficiency in form at saka sufficiency in substance, bibigyan na nila ngayon. Kapag mapatunayan nila na may basihan, sapat na dahilan, may mga ebidensya na magdiin sa pangalawang Pangulo, papadala sila ng notice to respondents. So papadalhan nila ng kopya itong si Vice President Sara, mga kababayan, at sa loob ng 10 araw, mag-reply, mag-response o sasagot ang Vice President, mga kababayan, sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya, mga kababayan. So mayroon siyang 10 araw na sagutin ito. Doon sa notice of respondents, mga kababayan, papadalhan nila ng kopya, inotify nila ang Office of the Vice President, specifically si Vice President Sara. Pagkatapos, mga kababayan, sa notice to respondents, dito na magkakaroon na sila ng determination of probable cause. So pagbubutuhan na nila ito, mga kababayan. So sa sinasabi ko, mayroon silang 46 to 48 members. So kailangan nila ng majority vote para may transmit ang impeachment complaint papuntang plenaryo. So kailangan nila ng 24 to 25 majority votes. Ngayon, kapag makuha nila yung required na votes, mga kababayan, ay isasubmit na nila ito. Isasubmit na nila ito sa plenary. Mayroong 10 session days ang plenary. So mas mahaba ang timetable ng Committee on Justice kaysa plenary, mga kababayan. So dito na pagbubutuhan na nila sa loob ng 10 session days, mga kababayan. Kung makakuha sila ng 1/3 votes sa total sitting party list and district representatives, mga kababayan, so kailangan nila ng 103 to 106 votes. Yung unang impeachment, mga kababayan, nakakuha sila ng sobra, 215 signatures. So, pagbubutuhan na nila ito, mga kababayan. Pag makakuha sila ng sapat na boto, which is 103 to 106, ipasa na nila ito sa Senado, mga kababayan. So, yan ang legal na basihan. Yan ang legal na basis sa pagsampa ng impeachment case laban sa impeachable official sa ating bansa, mga kababayan. So, ingat na sila ngayon. Kailangan susundin nila ito. Lahat ng mga procedures, pamamaraan. Dahil noong una ay na-technical sila, hindi nila na sunod yung tamang mga legal procedures. Kaya ibinasura ng Senado at saka ng Korte Suprema. So, manatili tayong magmatyag, manatili tayong makikibaka at makikialam sa mga nangyari ngayon sa ating bansa. Ipagdasal din natin ang ating inang bayan para sa kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.